budding actor na nakilala sa indie films. Binansagan siyang Prince of Philippine Independent Films. Sinubaybayan din sa mga teleseryeng Tayong Dalawa, Minsan Lang Kita Iibigin at Walang Hanggan. Ngayon, napapanood sa bagong action hero seryeng Juan de la Cruz at magpapakilig sa Valentine movie na A Moment in Time. Kaibigan, Coco Martin. Good evening, Tito Boy. Maraming salamat sa pagdalaw sa amin dito sa Bandila. Alam ko kagagaling mo pa lamang sa Premiere Night. Kwentuhan mo kami, how was it? Kumusta? Sobrang saya. Kasi nakita namin yung finished product at yung lahat ng pinaghirapan namin talagang sulit po. Kasi, Proud ka sa pelikula? Sobra. Diba? Kasi, di ba bihira ako gumawa ng mainstream movie? And then ito talaga masasabi ko na, ang sarap pala. Tapos yung ang dami-dami nakaka-appreciate, ang daming kinikilig, ang daming masaya after the movie. Kinilig ka? Oo. Sabi ko, jackpot sa pelikula nito eh. Okay. Ang pelikulang A Moment in Time, mga kaibigan, ay magsisimula na po mapanood natin lahat. Bukas! February 13. May ano din, may kaba. Oo, Tito Boy. Eh, dati naman, pag gumagawa ko ng indie, basta nagawa ko ng pelikula, minaabang ko na awards night eh. Ito, minaabangan mo, gusto kaya ng tao. Tama yun. Paano kayo natatanggapin? Ano kayo ang sasabihin nila? Di ba? But, you know, you're one of the best. You're one of the best. Sa loob at labas ng iyong pagkatao, parati ko yan sinasabi. Ang ginawa namin ngayong gabi, mga kaibigan, ay nagtanong kami sa mga celebrities. Kadalasan kasi ginagawa natin yung ating mga Facebook followers, Twitter followers. Ngayon po ay mga celebrities ang aming tinanong, ano ba ang inyong itatanong kay Coco Martin? Narito, Nikki Hill. Sino ang paborito mong Hollywood actor? Sean Penn. Galing. Ano yung may, ano siyang pelikula ngayon? Yan, that one. Ang galing talaga niya. Anong mas gusto mong gawin? Indie o di kaya mainstream? Mas malapit sa puso ko syempre ang indie. Pero ngayon kasi, natututo na ako at nag-i-enjoy na ako sa paggawa rin ng mainstream. Okay. Mula naman sa kaibigang Angel Oxin. Kung ikay isang cartoon character, sino ka at bakit? Popeye. Bakit? Eh, syempre gusto ko yung pag may kinain ako, lumalakas ako and then may posibilidad ako makatulong sa kapwa. Tama. Okay. Mula kay Mrs. Gilon. Nako? Ano ang iyong Baka lalim yan, ha? pinakamahalagang pag-aari? Pag-aari, para sa akin syempre yung pamilya ko, lalo na ng lola ko. Siyempre. Mula kay Anthony Taberna naman, ano ang gusto mong gawin ni Pinoy na hindi pa niya nagagawa? Siyempre po, sana magkaroon din ng time na ma-focus. Kasi maraming napapansin ko na lalo na po ako nag-shooting ako, nag-taping ako. Marami tayo napapabayaan ng mga lugar. Like yung Metropolitan Theater, yung mga ano naman. Ano ko nang galing? Oo, kumbaga sabi ko sana mabigyan din ng panahon o atensyon. Tama. Kultura, in other words, diba? Mga artes, teatro. But specifically the Metropolitan Theater. And thank you. Salamat sa pagsabing Mer. Mula naman kay Francis Folve. Kung hindi ka naging artista, ano ang profession mo ngayon? Cook. Talaga? Eh, Sharon graduate po ako eh. Kung ikaw isang ulam, ano ka? Kare-kare. Mula naman kay Kakay Bautista, kung bibigyan ka ng pagkakataon, mag-theater, ano ang gusto mong maging role sa isang play? Don Juan. Gusto ko maging mag-play ng ibang Adarna. Ganda. Maganda. Magkakatotoo yan. Mula naman sa kaibigan Isa Calzado, ito yung technique sa pag-arte. Ang tanong ni Isa is, paano mo sinisiguro na present ka, naroon ka sa eksena halimbawa, at saka yung energy mo, enerhiya mo ay nararamdaman habang ginagawa mo ang isang eksena? Ito boy, kasi may titawag kami dyan sa indie na immersion eh. Kumbaga, pinapasok namin yung totoong pagkatao ng character. Katulad ako, sabi ko, every soap, every movie na ginagampanan ko, hindi na ako yun eh. Naiintindihan man o hindi naiintindihan ng ibang tao, pero character ko nakikita nila. Alam mo, hindi ko makakalimutan yung sinabi mo sa akin na hindi nga siguro ako magaling umarte. Dahil sobrang, di ba, yung sense of truth mo habang ginagawa mong isang papel. Mula naman kay Don Zulueta, kaibigan natin, nakikita mo ba ang sarili mo eventually na magdidirect ng pelikula? Malamang, kasi pakilamero ko eh. Pakilamero ka na, malamang. Mula naman kay Robbie Domingo, paano mo hinahawakan ang iyong tagumpay? How do you manage your success? Wala po. Ini-enjoy ko. And then,
din sa yung mga, gusto ko pa rin kung sino yung mga taong nasa paligid ko nagsisimula ako, gusto ko sila pa rin yung nandun sa tabi ko. Mula kay Vice Ganda, bakit ayaw mong mag-guest sa GGV, sa Gandang Gabi Vice, kahit matalik mong kaibigan yung host? Takot ako eh. Kasi kilala ko sa sarili ko na kapag halimbawa napasubo ko sa isang bagay, mag-i-enjoy ako ng sobra. Eh kaso baka makita yung mga kamalian ko, yung mga... Siyempre, kahit na paano artista tayo, may iniingatan tayo, di ba? Baka mamaya, makita lang, ganito pala ako kajulog, si tulong pala ako. Iniingat ako. At alam mong maiintindihan ka ni Vice. Oo. Di ba? Mula kay Paul J. Castillo. Paano mo ginagawa na nai-inlove sa'yo ang mga tao? Nai-love din kasi ako sa mga tao. Mula kay Chito, totoo nga naman. Paano ma-inlove sa'yo? Oo, kasi dapat kailangan, may binibigay ka eh, para may ibigay din sa'yo. And then pag binigay sa'yo, kailangan i-absorb mo yun. So, Chito and G, paano mo, what do you want to be remembered for? Paano mo, sa lahat ng ginawa mo, ano ang gusto mong maalala ka sa iyong karera? Gusto ko sana, ito matapos muna ko sa karerang to, alam ko na yung mga ginawa kong pelikula o soap opera, maalala ng mga tao. At may pagmamalaki ng pamilya ko balang araw po. Okay, mula kay Melissa Ricks, crush mo ba talaga si Julia? Ito na yun. Okay. Okay, mula kay Jerry Reyes, liniligawan mo ba si Julia? Sunod-sunod na talagang Julia. Sila wala, oo. Pero si Julia kasi, kung bibigyan ako ng... Actually ako kasi opinion ko dyan, hinahayaan ko muna siya mag-enjoy. And then pag 18 na siya, syempre dalaga na siya. Pag pumasok siya sa isang commitment, dire-diretso na yun eh. Hindi niya na mababalikan yung pagkabata niya eh. Kaya sabi ko, Enjoy pag muna. 18 ka na, magda. Ito tanong lang. Halimbawa may naramdaman ka na may pumuporma kay Julia ngayon, papayag ka? Hindi, nainis nga ako eh. May mga nagpaparamdam eh, hindi lang mga forma dahil hindi ko lang pag-aari eh. Oo, Hindi naman tayo umanda mapagsalita. kayo. Okay. Si Karen may pahabol na tanong kasi meron daw hula. Karen, may hula. Hindi mo na yan, di ba? Yung kay Miss Chris. Na parang magkakaroon kayo ng baby ni Chris o something? Hindi, sabi ko nga po, para sa akin po, imposible po yun kasi napakataas ang respeto ko kay Miss Chris Aquino. Kasi yung family ng Aquino family po, kumbaga parang pamilya na po talaga nila ako. Okay. Ang muling katanungan natin ay mula kay Julia Montes. Diba? Okay lang ba na ikaw ang maging escort sa Dibuko? Oo naman. Okay. Sabi ko nga, pag nagkataon na hindi ako pinili niya, magtatampo ako. Siyempre, kumbaga, sa dami-dami ba naman, ang tagal ko na nagpaparamdam. Tapos, ako, Diba ang pipili mo? maliligo ako. Hindi pwede yun. Marami kang dapat pasalamatan mula sa Juan de la Cruz hanggang imbitahan mo ang lahat sa A Moment in Time. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa lahat na nagpunta kanina sa premiere night namin sa Mega Mall. Sana po supportahan niyo ang movie namin ni Julia Montes, A Moment in Time. Bukas na po, February 13. At maraming salamat din po sa lahat ng sumuporta sa Juan de la Cruz. Sino ang mga kasama natin dito sa A Moment in Time? Kasama po namin dito si Kuya Gabby Concepcion, Shasha Padilla, Sherry Hill, maraming Directed by? Manny Quindopano. That's right. Ang Juan de la Cruz, mabuhay ka. Salamat Dahil po. binabago mo uli. Ay, gabi-gabi. Oo nga. Maraming salamat po. Thank you rin, Tito Boy. Maraming salamat. Coco Martin, ikaw na. Naku, ang tagal ko hinintay ito. Tito Boy, ikaw na!